Senyales na malapit na dumating ang Panginoon. At isa sa senyales, ito pong labanan ng bansa sa bansa. At kasama rin dito yung bansang Israel. Ano po? Darating talaga yung panahon ng mga yan. Ang una nga po, may mga balita ng mga balita ng pagkutom, may mga balita na marami ang maliligaw na mananampalataya, marami ang manlalamig sa pananampalataya, marami ang iiwan ng pananampalataya kay Jesus dahil sa mga pagsubok na darating sa mundong ito. At ang mga pagsubok na ito, yung buhay, yung ating pong panahon ngayon ay hindi po masaya. Talagang puro pagsubok po ito, puro mga suffering ang ating dadaanan. At dito malalaman talaga natin kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya po sa ating pag-aaral, patuloy na pag-aaral sa Corinto, basahin po ito ni Shea. Ayan, 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10, ating pong basahin. Dito na lang. Kasi po unahin natin letter A hanggang letter C, may mga magbabasa ng mga pamilya. Pamilya po sila. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10. Alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumarain tayong habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na tayo nito, ay hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo naghihinagpis at dumaraing hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na natin mabibisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang magtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob natin iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan ng sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo maharap sa hukuman ito at tatanggapin ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo nabubuhay pa sa digdig na ito. Ayan, thank you, Shea. Hindi niya nababasa sa nearsighted ka na. Ayan. Sige po, lahat po ng mga ipinungdan ng mga tao po sa Giniera, biglang nawala. Ng isang baksak lang ng buong bagay. Ibig sabihin sa mundong ito, wala akong permanente. Lahat ng kanilang katalinuhan, lahat ng kanilang kayamanan na ipinundan sa isang iglap, sa isang baksak ng bomba, dun sa kanilang mga bahay, nawala na. Marami po ang namatay. No? Tayo bilang mga mananampalataya dito sa ating bansang Pilipinas, maguluman, pero at least wala namang ganyang nangyayari. Pero paano po tayo haharap sa Diyos kapag ang ating katawang panlupa na ito ay kunin na niya? Habang tayo naman ay nandito pa sa lupa, paano natin pumumuhay ang buhay ng isang mananampalataya? Ating po tayo talaga ng pag-aaralan, this is the house of God. The house of God, ang tahanan ng Diyos. Pag sinabi niyo po this house of God, ano po nasa isip niyo? This is the house of God. Ang tahanan ng Diyos.
naisip siguro natin baka yung church, no? Pero meron po tayong tahanan sa langit. Tayo nandito ngayon sa ating tahanan, panlupa, itong ating katawang tinatawag na tolda o templo, no? At darating ang panahon, hindi man natin gusto kung darating yun, ang ating katawang panlupa ay kukunin din ng Panginoon. Dahil tayo ay hindi para dito. Dati nung may nakita po ako niyang paskel ng malaking tarpaulin sa De La Cosa pagpasok mo mula sa bagong sila. May malaking tarpaulin nakalagay, ang aming tahanan panghabang buhay. Tahanan ng panghabang buhay. Ibig sabihin parang hanggang mamatay ka na, doon ka pa rin nakatira. At yan, ang aming tahanan panghabang buhay. Ewan ko kung nakita niyo po yun. Nilagay dyan sa paskel sa may puno. Ang aming tahanan panghabang buhay. Panghabang buhay kapag ito ay bayad na sa pag-ibig. Pero pag hindi mabayad, hindi pa natin masasalitahan. No? Pero anyway po, ang ganda nung nilagay nila ngayon. Pero ang tanong, yung ba ang ating tahanan panghabang buhay? Temporary lang, hindi naman namin talaga tahanan yan. Nakatira lang tayo sa bahay natin, pero hindi talaga tayo taga rito. Hindi tayo taga lupa, tayo ay taga langit. Diba? Okay ba yun? Naisip natin, hindi pala ako taga rito eh. May tahanan tayo sa langit, kung saan kapiling natin ang Panginoon. At habang nandito tayo sa lupa, paano natin pamumuhay na? So, ay ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos sa house of God. This house of God prepared for us serves as another valid reason why we do not faint for Him under affliction and pressures of life. Itong tahanan ng Diyos na ating tinitiran ngayon, tayo bilang templo, ang katawan ng Panginoon, tayo dito sa lupa, ay nagsaserve ito ng isang valid reason bakit hindi dapat tayo manghina, not faint and give under affliction and pressures of life. At napalitaan natin itong mga matinding gera sa ibang bansa, sa Middle East, ano ang ating nararamdaman noon? No? Yung bomba ay hindi man naka-apekto sa atin, pero bumomba naman ang taas ng gasolina. At the next week daw, ito ay magiging 80 pesos, lalo na sa diesel. Ganun din, ang diesel at gas, halos parehas ang liwan. Ang dami ngayon umaaray dahil ang taas ng gasolina. Opo, taas na rin ang bilhin, apektuhan na rin po yung ating mga basic commodities. At naisip natin, sila baga matindi itong gera na ito. Akala natin, sila lang, bahala na sila din magpatayan. Ganun ba yun ang isipan ng Kristyano? Hindi, no? Hindi tayo mag-iisip ng bahala sila, patayin nila ng bawat isa. Bilang mga mananampalataya, meron tayong concern, lalo na sa ating mga kababayan sa Middle East. Marami sa atin, may mga kamag-anak sa Middle East. Di po ba? Sa lugar ng Qatar, Bahrain, Dubai, at sa iba pang panig ng Middle East. Ano kaya ang kanilang nararamdaman doon? No? Sabi ko nga doon sa aming kabataan na nandun sa Dubai, maganda ka ng mga gamit mo, masakali magkaroon ng repatriation, uwi ka na ng Pilipinas. Pero sad to say, hindi gusto ng mga Pilipino na sa ibang bansa umuwi. Bakit? Diba bayaran pa kaming utang eh. Di ba kayo makakalis dito? Pangalawa, magkano sweldo namin pag bumalik kami sa Pilipinas? Eh, ang sweldo namin dito, malaki. Pagdating sa Pilipinas, bariya na lang. Palagay mo kaya, babalik pa ba yung mga Pilipino? Parang ayaw nila, di ba? Bagamat gusto nila makapili ang kanilang pamilya. Pero, dahil sa sitwasyon ng kanilang buhay, na wala silang, marami pa silang babayarang mga utang, at marahil ay, pag pumunta sila rito, ano yung security nila? Na sila ay magkakaroon ng magandang sweldo katulad ng sweldo tinatanggap nila sa Middle East. So yun po ang nagiging problema. Kaya yung mga OFW natin, maganda nga ang kita, maayos ang trabaho, pero pag bumalik sa Pilipinas, balik sa dati. Kalungkot, di po ba? Kung maganda lang nga sana ang bansa natin, kung kaya ng bansa natin itapat ang sweldo sa ibang bansa, eh hindi naalis sa mga Pilipino.
Pero sa kadahilanan ng mga oportunidad, talagang kailangan nila umalis. Kasi nga, para sa pamilya. Pero tayo bilang mananampalataya, paano po natin tinitignan yun? Yung ganoong sitwasyon. Hindi man tayo naapektuhan dahil malayo marahil tayo at wala tayong base militar dito, hindi natin naisip na bubumbahin tayo dito kasi ang mga pinupumba nila yung mga base militar ng mga nasa ibang bansa, lalo na sa Middle East. At siyempre, sa likod nito, negosyo pa rin yun. Sabi ng nakita kong post, kaya daw ginagawa nila yan, kasi para ibalik na ang mawala na ang langis at kuryente na ang magiging sasakyan natin. Kaya lumalabas na yung mga electric car, electric bike, wala naman electric chair. Para sa mga nag-control, ano? Wala naman ganon. So, sabi nila, kaya dahilan nila yan, dahil para tumaas ang gasolina at ibalik na sa ginagawa na tawag doon, kuryente na ang lahat. Kaya mag-uso po yung mga kuryenteng sasakyan ngayon. Kaya ingat lang kayo, baka makuryente kayo sa loob ng sasakyan. So hindi naman, pero maganda po itong BYD. Nakita niyo ba yung BYD? BYD ba yun o BYF? BYD. Tinignan namin sa SM tong photo eh. Ang ganda. Sabi ko, anong picture nito? Sabi ko sa nagbebenta. Nagsasalita po yan. Talaga? Pumasok ako. Sige ka. Start. Nag-start ka. Salita ka. Open. Close. Ayan. Bang klase ko na itong sasakyan na ito. Salita lang, nakukuman mo. Diba? Yung sasakyan, nakukuman mo siya. Kakaiba. Meron bang bumili dito ngayon nun? BYD. O hindi BYD ang binili. Kung magkaroon kaya ng ganun sasakyan, ano? By command. Nag-start yung sasakyan, may kakaiba. Pero ito po yung mga bagong ginagawa at nakita natin, ang karamihan ng gagawa nito ay China. So China made. Dati hindi pinapakinggan ng China. Pagka bumili ka ng motor, ayaw mo ng Rusi. Gusto mo China, Japan. So, sa bahay ng Diyos, sa piniprepare sa atin ng Panginoon, may reason na hindi dapat tayo mag-faint o tawag doon, malamba o yung mga afflictions and pressures ng buhay. Kasi meron tayong tahanan sa langit. Doon wala nang taas ng gasolina. Doon ay iba na pamamahala. At mamaya makikita natin, if even in death should that be our position, there is assurance for us. Our assurance now creates for us a life expectation. Kahit sa kamatayan, hindi dapat tayo malamba. Kasi alam natin yung posisyon natin, alam natin yung assurance natin, na kapag ang buhay na ito ay kinuha ng Panginoon, alam natin hindi tayo pupunta kung saan. Alam natin sa langit tayo. Amen ba? Naniniwala ba kayo na kapag kayo ay kinuha ng Panginoon, talagang sa langit kayo pupunta? Iba nananampalataya doon. May mga kapatid tayo sa Panginoon na nauna na sa atin. Nag-e-enjoy na sila sa buhay nila doon sa kanyang tarihan. Wala nang mga ganitong balita silang narinig. Wala nang mga iba-iba pang balita. Di mo ba, kung maalala natin ang mga pangalan nila Ray Tanvio, di ba? Nila Sister Tess Pasangkay, yung mga kapatiran natin na nauna na sa atin. Sila ay nandun sa isang lugar na kung saan ay mas masaya kaysa sa lugar dito sa lupa. At darating yung panahon na ang buhay na ito na hiram ay isosoli rin natin sa Diyos. So ito, ibang bagay ating titignan. Una, ang sabi ni Pablo, yung conviction niya. Alam ni Pablo na tayo ay nandito sa earthly house natin. Meron tayong tahanan dito na pangmundo. Hindi yung particular nila tahanan na tinitira natin yan. May binabayaran tayong tubig, kuryente. Kundi ito bilang itong ating katawan. Tingnan natin sa verse 1a. Alam natin kapag nasira na ang tondang tinatahanan natin ngayon, ito po yung tumutukoy sa ating katawang lupa. Tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Wow! Tahanan, tondang tinitira natin ngayon. Ano yun? Ito, ating katawan. Ang isang tahanan na tinitira natin ngayon. May tolda na tinatawag. At tayo nabubuhay dahil tayo ay merong Espiritu ng Diyos, kaya tayo buhay ngayon.
may nasira, ang tawag ng katawan na ito'y masisira, mamamatay. Pero ang tumutukoy na katawang panlupa lamang yan. Kapag namatay ang katawang panlupa, saan pupunta? Sa lupa. At uuurin, mabubulok. At pag tumagal-taga ng panahon, mga buto na lang siya. So, ibig sabihin, wala pong permanente rito sa mundo ito. Kaya huwag mo masyadong pahalagan yung katawan mo. Diba? Hindi ko naman sinasabing ingatan mo. Kasi sabi ko lang, mag-over, no? Marami ngayon, mas mahal pa yung katawan nila kaysa sa, diba, yung kaysa sa magkaroon ng tahanan sa langit, eh. Yung bang, ano kaya ang magandang gawin ko para magkaroon naman ako ng magandang tahanan sa langit? Ano ba ang pwede kong gawin sa katawang ito na magagamit ko para sa kanya? Si Paul, as the tent maker, ano po ibig sabihin ng tent maker? He likened this body of ours as a tent which will be folded up and dissolved. Siya ay isang tagagawa ng tolda. Tignan natin sa Acts 18, 1-3. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Yan na po. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang dito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawa na si Priscilla. Pag sinabi yan, Priscilla at Aquila, mag-asawa yan. Umalis sila roon sapagkat kinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo. At dahil siya'y manggagawa ng tolda, tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabaho kasama nila. Siyempre, kung ikaw ay bago doon sa lugar, anong trabaho mo? Eh buti na lang, pinadala ng Diyos itong si Priscilla Aquila na ang trabaho ay gumawa ng tolda. Nakakita na po ba kayo ng tent? Nung nagpunta kayo sa mga kabataan, sa Celis Farm, di ba? Ilang tent yung ginawa niyo ron? Pero hindi ginawa eh, nilagay pala. Kasi dala-dala niyo na mismo yung tent. So ang ganda, di ba? Isa siyang tolda na pwede mong higaan at tulugan. At itong pagiging tent maker ni Pablo, hindi siya kasi umasa sa mga taga-Corinto para i-finance yung kanyang pagmimisyon. So gumagawa siya ng tolda. At alam naman natin ang tolda, hindi ito permanente. Kapag tapos mo nang gamitin, ang gagawin mo, ipo-fold mo siya. Tapos iuwi mo na ulit. Gagamitin mo na lang ulit siya pag kailangan. So, pinapakita ni Pablo dito, katulad tayo ng ating katawan, na isang tirahan na tolda, na po-fold, na didissolve. Sabihin, itong katawan na ito, as a tent, darating yung panahon, mawawala rin. At si Pablo, alam na alam ngayon. Ngayon, ang tawag sa mga tent maker, yung mga missionary na nagpupunta sa ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi sila humihingi ng pera sa ibang tao, bagkus sila yung nagtatrabaho. Kasi ayaw nilang umasa sa mga tao na hihingan nila ng tulong para sila magpunta ng misyon. Yung mga ganun kasi mga Filipino missionary na nakasandig ang kanilang pagpunta sa ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos, ang gagawin nila, hihingi sila ng tinatawag na support financially. Support, no? Yung pera, yung hihingi ka sa isang kaibigan, supportahan mo naman ako, magmi-mission ako. Nung ako po ay patapusan ng kalehiyo sa PUP, nagkaroon kami na tinatawag na Life Objective Seminar. Ano po yung seminar na yun? Aalamin mo sa buhay mo kung ano objective ng buhay mo. Kung ikaw ba ay magmi-mission o ikaw ay papasok sa corporate world. Ang sabi nung nagdi-disciple sa akin, Nanding, attend ka ng Life Objective Seminar kasi gusto ko puso mo eh. Nakikita parang pwede kang mag-mission. So agad din ako and then nag-challenge na yung sa harapan namin. Sino po dito ang gustong mag-follow na maging missionary? Yan. Si Pastor Mike Carino kasama rin yung attend ng Life Objective Seminar. No? Kaya lang, naunang batch kami. Matanda na ako sa kanya. So, patatayuin ka. At hahamunin ka. Sino ang gusto mag-mission? Kaya naisip ko, oo nga, pero parang hindi ko yata matanggap muna mag-mission. So, hindi po ako tumayo. Ang ginawa ko, habang nakapikit kami lahat, tumitingin po ako sa katabi ko kung may tatayo. Ganun ako eh. May tatayo kaya din. Tapos pinakita ko, tumayo. Kasama ko sa ibang campus. Sabi ko, ayun, mag-mission siya. Ako naman, talagang nakapikit lang, pero hindi na alam. Tumitingin ako kung sino tatayo doon sa
Challenge. Sigurista ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit di po ako naging missionary ng campus na yan, ang natawag na Campus of St. Paul Christ, kay Right Through Philippines. Kasi po, nakikita ko, ang hirap humingi ng support para mag-mission ka. Yung dormitory, siyempre para kang ano, di ba, wala kang pera. At ang layunin mo, mag-aral ng salita ng Diyos, pero kailangan din ng pera doon. Hihingi ka ng pera sa mga kaibigan mo, para ka nagmamakaawa. Tapos magsusuport siya yung monthly. At isa-challenge ka, support mo ako 1,000 pesos kasi gagawa ka ng budget mo for the whole month, kung magkano. Kunyari, ang whole month na mga gagas mo, dorm mo, pagkain mo, pamasahe mo, para mag-mission sa mga campus. Siguro kulang dun yung panahon namin, kulang yung 20,000. So maghahanap ka ng mga tao para mag-support sa iyo. May mga tumatanggap naman ng letter, susupport ka niya monthly. E paano kung apekto yung financial ng tao na yun, hindi wala kang support? Sabi ko, hindi ko kaya to. So hindi po ako nag-follow doon sa pag-mission na yun. Siguro ibang paano na yung Diyos sa akin, magpastor ako. Pero yung po ang unang pumasok sa isip ko, ako yung mag-missionary. Kaya lang po, nakita ko yung need ng family ko. Ganun din, ang hirap humingi ng support sa ibang tao. Naisip ko, ay hindi na muna. So nag-beg off ako, hindi po ako tumuloy. So yung sabi ng discipler ko na, pumunta ka, maging missionary ka, gusto ko ang puso mo, hindi ko nagawa. Dahil na pinili ko na mag-ministry sa pamilya mo. Kaya yun po, katulad din si Pablo, ganun din marahil ang nasa isip niya. Ang maganda kay Pablo, binata siya eh. Wala siyang pamilya. No? Kaya mas maraming nagagawa ang binata, ang single. Kayong mga single dyan, have you, kinausap ko ba si Lord? Lord, ako po ba ay plano niyong mag-asawa? O gusto niyong maging single, blessed po ako? Tinanong niyo ba si Lord na gano'n? O gusto niyo lang magkaroon ng boyfriend o girlfriend, di ba? Tanungin niyo muna si Lord, baka gusto ng Panginoon, hindi ka mag-asawa kasi may plano ang Diyos sa'yo. Tama? Hindi, porque hindi ka nag-asawa, ay hindi na plano ng Diyos sa'yo yun. Malay natin, kaya hindi ka makapag-asawa, may plano ang Diyos, ay kayo maging missionary. Katulad ni Pablo, no? Hindi naman niya siguro pinili na maging single. Pero naging single siya habang nag-mission eh. Kasi ang sabi ni Pablo sa sarili niya, mas magandang maging single na habang nag-mission. Kasi wala siyang iniisip na pamilya. At naging matagumpay si Pablo. Nasulat niya ang kalahati ng libro ng New Testament ng Biblia. At dahil dito sa mga lugar na pinuntahan niya. So tayo bilang merong earthly house na tinatawag, itong katawang panlupa, meron din tayong katawang panlangit. So may conviction to si Pablo na tayo ay naninirahan lang dito at tayo hindi taga rito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga rito. Taga-langit ka. Ayan, di ba? At alam natin na yun. Wala na naman. Sa pangalawa, yung contemplation. Ano pong meaning ng contemplation, mga teacher? Ito nakita yung meaning ng contemplation. Sa verse 2 to 3, may nakalagay dyan na tayo, habang nandito sa katawang panlupa, meron naman tayong magandang damit na isusuot. Wow! Beautiful clothing. Sige, tingnan natin sa verse 2 to 3. Dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito at labis na nanalabig sa ating tahanan makalangit. Upang kung mag-iisa na tayo nito, hindi na tayo matagpuan ubat. So, ibig sabihin po, tayo habang nandito, meron pong mga pangailangan. No? Na habang nandito tayo, hindi pwedeng pabayaan natin itong ating katawang panlupa. Kaya nagsusuot tayo ng mga panakit, damit. Nung nagkasala si Adan at si Eva, anong nangyari sa kanila? Nung kinain daw yung mansanas, nagulat sila, hubad kami. Nahiya. Diba? Kasi noon, wala naman silang damit, hindi sila nahiya. Pero nung pumasok yung kasalanan, ayun na. Anong ginawa nila agad? Tendency, kumuha sila ng dahon para itakip sa kanilang masiselang bahagi ng katawan. Dahon. Kasi yun lang ang pwede lang itakip kasi wala namang mga damit pa noon. O kung may damit man, damit ng hayop yun. So nahihiya sila. No? At dito sa ating mundo na ito, we have that beautiful clothing sa ating mga katawang
panlupa. Siguro, may mga mahilig dito, yung mga damit nila branded. Ayaw namin ng ukay-ukay. Sige, tingnan niyo matabi yung ukay-ukay ba? So, gusto natin yung mga branded, yung brand new. Kasi mas maganda na yung sinusuot natin daw, kapag nandito sa katawang panlupa na ito, mas appearance pa rin ng isang tao yung kanyang damit. Napansin niyo po, mas tinitignan ng mga tao ngayon, pananamit niya, hanggang sapatos. Kasi ano yun eh, aura ng isang tao yun. Personality niya yun eh. Medyo gumaganda ang tingin mo sa sarili mo kapag nakasuot ka ng Hermes. Hermes na ba? Nakasuot ka ng ng bench. Wow, di ba? At ang pantalan mo ay, di ba? Bench pa rin. Sapatos mo ay Adidas. So, kapag yan ang mga damit mo isusuot, parang kampante ka eh, no? Wow, feeling good. E pupunta ka pa sa mga maraming tao. So, ang tendency ng isang tao, mag-i-appreciate yung sarili niya para ma-appreciate din siya ng iba. Kasi sa tao nakatingin sa damit eh. Alam niyo po, nung ako usual ako lagi naka-short, parang sabi nga ng mga anak ko, Papa, parang ka namang pupunta tayo SM, may suot mo. Grabe ang papa nung gwardiya sa akin. Kasi baka parang itsura ito, iba. Ngayon, dahil nga sa church, nakabarong ako, hindi na ako kinapaan. Kasi iba na yung dating ko eh. Parang iba ito, mukhang congressman yata. Sasaludo ka pa, sir. Ngayon, tumitingin ng tao no, sa panlabas na anyo. So tayo, na nasa katawang panlupa, meron tayong nilalagay sa katawan natin para tayo ay maging, ang tawag ng confidence sa buhay. Kaya, naked we came into this world. Di naman nababanggit ng mga tao na tayo, nung pumunta rin sa lupa, ay wala naman tayo damit. Hindi ka naman, wala ka nakakita ng sanggol. Paglabas ng sanggol, naka-pampers na. Tapos di ba? Nakadamit na. Hindi. Sabi dito, naked we came into this world, naked we shall go. So babalik tayo, wala rin tayong magdadala. Wala rin tayong damit. Bagat pinipigisan yan sa loob ng kabaong. No? But Christians will not be naked in the other world. Ito maganda. Tayo, hindi tayo magiging ubad sa mundo ng Panginoon. We shall be clothed. Kita nyo ilalagay sa atin, garments of praise and robes of righteousness. Isipin nyo, isusuot nyo, garments mo ay papuri sa Diyos at roba ng katwiran. Ang ganda pala noon, no? Hindi mo natin siya makita ngayon dahil nandito pa tayo. Ito po ang ibibigay ng Diyos sa atin kapag tayo na mayapa na at kinuwala ni Lord. Kaya ako natutuwa na nandoon ang ating mga kapatid na una sa atin. Meron silang garments of praise and robes of righteousness. Kasi yung po nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, tinatawad ang kasalanan mo at ginawa kang righteous ng Panginoon. Eh, hindi mo ako kabanal-banalan na. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, naging righteous ka na. Because Jesus Christ is a righteous person. Kaya yun ang isusuot sa atin. Ang garments of praise, hindi man ito physical, pero ito po ang isusuot natin and robes of righteousness. Ilagay ng Panginoon sa atin. Wow! Mas okay na ito kaysa yung, di ba? Kung ano isuot sa atin iba. So, katulad din yun, may contemplation na tinatawag. Beautiful clothing, nakikita natin sa ating katawang panlupa, pero mas beautiful ang ilalagay sa atin ng Panginoon kapag tayo ay tinawag na niya. No? Ibig sabihin, ang pangalan pag tinawag, naroon tayo, susunod agad sa Panginoon. Sige po, tuloy natin ang ating pag-aaral. Meron tinatawag na blessed, nagkamali po yan ng si Pastor Mike Nakanilaw. Immorality, hindi po, immortality yan. Immortality. Verse 4 to 5. Sige, basahin po natin, may blessed immortality. Habang nakatira pa tayo sa tondang ito, tayo naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil na nais natin waksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais natin mabilisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at binigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Habang nandito pa tayo, may mga pagtitiis pa tayong ginagawa. Diba? Meron ba ditong magsasabi na ako wala akong problema, wala akong pagsubok? Marami tayo yan. Araw-araw. No? Meron tayong
mga groaning sa mundong ito. Bakit ganun? Parang hirap ng buhay. Bakit ganun? Dami natin mga questions sa buhay. Kasi preparation ito sa atin eh. Pinatatatag tayo para pag pumunta na tayo dun sa kanyang kaharian, matibay ang ating pananampalataya sa kanya. This beautiful clothing and this blessed immortality are blessed thoughts to contemplate. Blessed immortality. Ibig sabihin, ang buhay ng isang mananampalataya, walang katapusan. Kundi, meron tayong buhay na walang hanggan. Yung appetite natin, yung ating pagnanais, the glorious tabukas ay ating mararating. Nag-iisip po ba tayo ng gano'n na naisip natin, ano kaya ang tsura ano kaya ang tsura ko pag nasa langit na ako? O baka yung kanta lang, Ale, nasa langit pa ba ako? Diba? Mama, ayun po ba si San Pedro? Ano kaya ang itsura natin pag nandun na tayo sa kanyang karya? Siyempre, wala naman pinicture ang Panginoon kung ano itsura natin. Pero binanggit ng Panginoon sa Revelation, ang ating lalakaran doon, puro ginto. Wala nang iyakan, wala nang sakit. Kung ano may sakit na naiisip nyo ngayon, doon sa langit, wala na yun. Wala nang hirap, wala nang pagtatangis, doon lahat masaya. O di, ang ganda pala ng ating larawan, ang ganda ng ating itsura sa kanyang kaharian. Talagang mapalad tayo dahil ang tinatawag sa immortality natin, diba sabi, immortal. Pag sinabi immortal, parang walang kamatayan. Sa isang Kristyano, mamatay man tayo physical, pero may buhay pa tayo sa kabila buhay. Yan ang magandang ating hinaharap. And then, may tinatawag na confidence. Meron tayong confidence sa sarili natin na habang nandito tayo sa katawang panlupa, tayo tumatanaw sa katawang panlangit. Tingnan po natin yung verse 6 to 8. In going, kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Paano mo mararanasan yun? Nandito ko pa sa lupa. Ngayon, kung gusto mo nang maranasan yun, susumunod ka na kay Lord. Pero ang lahat ng tao ngayon, gusto makapunta sa kaharian niya. Kasi ang ganda ron di ba? Pero tanungin mo, sino ang gustong pumunta ngayon? Ayoko. Kasi mahal pa rin natin itong ating katawang panlupa. Kasi nararanasan pa natin itong katawang panlupa na ating nararanasan magaganda sa panahon ngayon. Kasi hindi pa natin nararanasan yung nasa kabila bakit ko dadanasin yun? Hindi ko ba alam na mas maganda na ikaw ay naroon sa kanyang kaharian kaysa sa mundong ito na puno ng mga problema at mga pagsubok? Kaya may mga tao sabi, Lord, kunin mo na ako. Tapos kung kukunin na siya, huwag muna. Na-enjoy pa niya yung hindi ko pa nakukuha yung 100,000 ko. Gusto ko 100 years old akong kunin mo, Lord. Wow, very parang selfish, Lord, pag umagal ako ng 100 taon sa mundong ito, at least mararanasan ko yung 100,000 pesos na bigay ng gobyerno. Ang tanong, ikaw ba gagastos nun? Hindi. Baka ubod-ubod na. Ako, ito yung 100,000 ko. Ihatid mo ako sa kainan, Gusto ko sa masarap. Ngayon, nandun ka sa masarap na restaurant. Nawala, ito na po. Ang ganda nga, pero hindi na ako makakain. Hindi ko na gusto yung mga pagkain na yan. So, hindi rin niya na-enjoy 100,000 pesos niya. Natatanggap. Kasi hindi na rin, wala na siyang panlasa. Kasi imagine yourself, 100 years old. Ano kaya panlasa mo na? Diba? Ma-enjoy mo ba yung mga food sa harapan kahit masarap yan? Kaya sapagkat namumuhay tayo, batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ng mga bagay na nakikita. Kaya ang buhay natin dito, by faith, nananampalataya tayo, Lord. Hindi ko alam ang bukas, pero ikaw na bahala. Alam mo ang bukas ko. Diba? Kaya ikaw, bilang nasa katawang panlupa pa, at alam mo yung magandang binibigay sa iyo ng katawang panlangit, paano pa namumuhay dito? Namumuhay tayo batay sa pananampalataya. Kaya nga ho tayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi, alam natin bukas, buhay pa rin tayo Alam natin na iingatan pa rin tayo, alam natin bukas, papasok pa tayo sa trabaho Diba? Kasi meron tayong hope, may pag-asa tayong gano'n. Kung inalis ng Panginoon yung pag-asa na yun, palagay ko, hindi na ating nais yung mabuhay. We will wear pilgrims and strangers in this world. Sooner or later, we shall be folded up, absent from the body, present with the Lord. Ang gandang motto po yan ninyo. Kunin niyo yung motto na yan. Absent from the body, present with the Lord.
Ito yung pag namayapa ka na, sasabihin mo, absent from the body, total panlupa, at present ka na kay Lord. Wow! Tayo mga mananakbay lang dito, mga estranghero sa mundong ito. Sooner or later, yung ating tolda na katawan na ito, ipupult ito. Darating yung araw, ang gagamitin natin ng St. Peter natin. Wala bang Radiance pa hindi na St. Peter. Darating yung panahon na yun, no? Ang bilis ng panahon, itong nakalipas na araw, pinayamayapa din kaming kaibigan, no? At nasabi ko nga, paborito ko talagang pumunta sa mga namayan. Kasi makakapag-share po ako ng gospel doon. Kaya sabi ko nung may-ari ng Radiance, si Pastor, na nagpapatango nila yun. Sabi niya, Pastor, pag may namatay na sinervisyo namin, okay ka ba na mag-service doon? Oo, libre yung gagawin. Sabihin mo lang, ang muli ko pong napunta, isang 19-year-old basketball player. Ang pangalan niya ay Alejandro Alamo. Siya po ay nagbigti. Hindi sa bigti no, sa garay dito sa ating barangay, Graceville po. Eh, diba sabi mo, Pastor, pag may namatay, siservisyon mo, pumunta po ako doon para ipag-pray yung pamilya. A 19-year-old boy, magaling mag-basketball, player ng barangay Graceville. Nakita ko sa po si Kapitan Len, na nagpunta siya doon. Sabi ko, puput naman kung pupunta ako. Unang-unang servisyon ko at sinervisyon ng Radiance, eh isang kabataan, 19 anyos, at age of 19. Nung nagbigti. At tinuro pa sa akin ang kita niya, dito, Pastor, nagbigti. Oo nga. Paano mo niya ginawa? Eh, lubi. Paruna, ano? Pero bago siya namatay, tumawag siya sa kanyang girlfriend. Pinakwento nung tita o nung mga nakasaksi. Kasi po yung nanay mo, nag-a-attend sa church na Pastora Medi Digalas. Kasi malapit lang sa grotto. Kasi yung bahay nila ay yung tinatawag na Bridgetville. Pa yun, tawag i-expand pa yung lupa. May road widening doon, tinamaan yung bahay nila. Kaya yung bahay nila parang hindi pa tapos. Yung itong 19-year-old na si Alejandro o si Allen ang tawag sa kanya. Ewan ko kung kilala ng mga kabataan dito. Kilala, no? Eman, no? Lahat ng mga medalya niya, lahat ng trophy niya, nasa ibabaw ng kabaong niya. Ganun siya kagaling maglaro ng basketball. Sabi ko, magaling pala itong player. At may narinig na isang part daw, hindi siya nakasama sa Baguio. Dahil ng mga players sa parang maglalaro yata doon. So marami hindi ko alam kung anong klase ng depresyon o bagay sa buhay nitong bata ito. Bakit niya pinipil ang buhay niya sa murang edad. Siya po ay mag-graduate na rin, no? Sa kursong criminology yata, ang course niya, sa City College of San Jose. Ewan ko kung narinig niyo, mga taga City College. Doon po siya nag-aaral. Ginigyan niya ang buhay niya doon sa panahon na talagang marahil hindi niya kaya o mayroong mga pressure siya. So, sabi ko, paano ako makakapag-deliver ng mensahe dito? Paano? So, ginawa ko po, tinawag ko po yung nanay. Yung nanay pala ay isang OFW. Nabalitaan niya namatay ang anak niya, napakamatay, nasa Singapore siya. At ang tatay niya, na maagang namatay, patay na. So, anyway, pinag-pray ko po yung pamilya. At yun, sabi ko nga, ang buhay, no? Kaya talagang, sabi nga nila, may mga sa aming pag-aaral sa Bible School, ang aming topic is about humanity. O yung tinatawag na anthropology, yung mankind, saan nagsimula ang tao, paano ang tao ay nilikha ng Diyos, at paano ang tao ay mayroong ganoong pagmamahal ng Diyos sa kanyang nilikha, lalo na sa tao. On the sixth day, God created man and woman, male and female. Makikita lang natin sa book ng Psalm 139, ang ganda ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Nasa sinapupunan pala. Iningatan na ng Diyos yun hanggang sa tayo ilabas sa mundong ito. At nung Friday, nag-usapan namin is about abortion.
next Friday is about euthanasia o mercy killing. Kasama na yung suicide ko. Abortion. At alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, every year mayroong abortion na ginagawa, 1 million mahigit. At may mga bansa na itong abortion, ginagawa nilang legal. At may mga Christian church, no? Na tinatanggap nila, hindi masama ang abortion. So, isipin natin, no? Sabi namin, pinag-uusapan namin, totoo ba yan? Pastor? Yun yung kanyang data, lalo na sa Amerika, parang legal, no? Ang abortion. Pero tayo, hindi tayo tinatanggap natin yun. The first day na na-commune, na-consume ang bata na yun. No? Bata na siya. Hindi porkit magiging bata lang siya, baby siya, pag nilabas na. On the first day na consummation, life na yun, buhay na yun. So, hindi natin pwede gawin na ilayo yun. Kaya, sad to say, nangyayari po ito sa ating bansa. At hindi nga nakikita ko sino. Anyway, dito sa mundong ito, na tayo nasa toldang panlupa, eto, sa katawan natin, taga-lakbay lang mo tayo. Hindi tayo aabot sa gano'ng abortion, o suicide, mga gano'ng bagay. Dahil alam natin, mas maganda, alam natin na tayo man kunin ni Lord, present naman tayo sa Kanya. Okay? Meron tayong tinatanaw na magandang bukas sa panahon ito, nakakala natin wala na tayong magandang pag-asa pa. Sa kabilang buhay, andoon ang Panginoon. Meron tayong confidence o tawag dito, tiwala na kapag tayo ay namayapa na sa mundong ito, kasi kapili na tayo ng Panginoon, no? Tapos nga, pupunta kami sa birthday ng mga kampanya. Kita ko yung picture ni Brother Alan, family picture. Ako yung medyo mixed emotion, no? Kasi tinitingnan ko yung mukha niya. Nag-flashback sa akin yung salita niya. Excited na excited siya pumunta doon sa Gaya-Gaya. Ay, Pastor, may bahay ako doon saan? Gaya-Gaya, punta natin. Ako naman, excited eh, pinunta namin. Pagpasok ko sa bahay nila, ano plano natin dito, Brother Alan? Mag-pray tayo dito. Gawin natin prayer house kung bahay ko. Okay yan. Dalawa pala yung bahay niya. So, nag-start kami mag-Bible study lang. Kami muna. Nakapunta rin si Brother Odi, ano? Odi, ano ba? Saka sila Kuya Cecil. Sa Roseville. So, nagba-Bible kami rin nila Brother Odi. Na Ate Eva, Kuya Cecil, kasama doon. So, habang nagba-Bible kami every week, sabi niya, Pastor, malaki pala ang plano ni Brother Alan doon sa bahay niya. Gusto ko mag-church ko. Sabi ko, sino magpapastor? Hindi ikaw. Wish pa tayo sa church nila. Hindi ikaw. Dito ka na. At gagawin yung church to. Ibang klase pa sa Brother Alan. Mag-isip. Isip ko, sabi ko, ano. Pero parang hindi na natin makakayang dalaman yung church. Medyo malayo yung gaya, Roseville eh. Pero ako naman, hindi nang sasalita sa kanya na, hindi natin kaya, wala na tayo mag-church, Bible study na lang tayo rito. Nag-start na po kami win ng soul, mag-share doon sa mga kapitbahay na sundalo rin. May mga umaate na rin eh. Nung nagsimula kami ron, mga sundalo rin. Na gusto niya, ma-share ng gospel. So, anyway, to make the long story short, naging church siya. Kaya lang, hindi po ako nagpastor doon. Nakita ko lungkot sa mukha ni Brother Alan nung hindi ako nagpastor doon. Ramdam ko yun. Gusto niya kasi ako magpastor doon. Siyempre, gusto niya na parang mas kilala niya. Pero dahil po meron pong isang Bible study doon sa lugar na yun, sabi ko, Brother Alan, na-explain ko sa kanya. Yung isang church na dito lang, ilahakbang lang. Baka sabihin na nakikipag-compete tayo. Ang gawin natin, patulong tayo dito sa church na ito para maging church ito. So doon po nagsimula hanggang si Pastor Nestor po ang naging pastor doon. Galing po kala Pastor Ben. At ngayon, tuloy-tuloy naman yung gawain, lalo na yung mga bata. Ang maliliit, ngayon yung mga dalaga na. No? So ibig sabihin, may mga pagkapanahon na tayo, habang nandito sa lupa, ano kaya yung legacy na may iwan natin maganda? Tayo pa pag namatay, sasabihin ng mga kapitbahay na buti nga namatay yun. Ano kaya? Parang pangit, ano?
Tagal ko na pinapanood mamatay. Buti nga. O, meron tayong may iwang maganda. Na parang umiiyak ang mundo. Na parang sila naiiyak din, nalungkot, kasi namatay ka. Diba? Pero ikaw, masaya na ikaw kasi nasa piling ka ng Panginoon. Yung mga taong naiiwan dito sa mundong ito, no? Pero may mga iniiwang magagandang legasiya sa buhay, no? Na ang kanyang buhay sa toldang lupa, may ginawa siya para sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtanim siya ng mga kabutihan sa langit. Nag-invest siya sa langit. Kabataan, invest kayo sa langit. No? Habang nandito pa kayo, malakas pa kayo, ano pwede niyong gawin para sa Panginoon? Kasi doon walang tapon. Walang walang masisira doon. No? May confidence si Pablo. Tayo mga manlalakbay lang, absent from the body, present naman ako kay Lord. Hindi niya na niya inisip. Basta, ako, buhay ko, ito na. Maglingkod na ako, magbahagi ng salita ng Panginoon, makakilala ang lahat ng mga tao, lalo na ang mga Griego, lalo na ang mga Hentil. Kasi ang mga Hudyo, di ba, ng panahon na yun, parang sila yung dominant at sinasabi, ito ang bayan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, di eh. Kailangan din ng mga ibang tao, hindi lang sa Hudyo ang kaligtasan. Ang kaligtasan para sa lahat. Griego ka man, tuli ka man o hindi tuli, Hentil ka man. Andun yung kanyang focus, no? And then, ano po yung panghuli? In goal, big goal. Ano yung goal? There is no greater goal and ambition in life than to honor and please the Lord. Wow! Sige, basahin natin yung verse 10. Verse 9 and 10. Yan, sapagkat lahat tayo, yan. Kaya naman ang pinakananais natin, maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa, o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. So sinasabi ni Pablo, haharap tayo sa tunay na hukuman ng Diyos. No? At ang goal niya, there is no greater goal and ambition in life than to honor and please the Lord. Maging goal natin yan, no? Ang ating goal dito sa mundo, ang vision natin, ang buhay natin dito, magbigay ng honor and ma-please si Lord. Yung bang ginagawa mo ngayon, binibigyan mo ng honor at na-please ba si Lord? Kung ikaw ay isang estudyante, hindi ka dapat naglalakwatsa. Dapat nag-aaral ka. No? Sa dami ng mall dito sa paligid. No? Paglabas mo, mall na. Ang hirap, no? Uy, takas na ako. Papalit lang ang damit. CR. Kay baon. O para pag-chinek nung guardian, no, hindi mahalata na estudyante. No? Pero, ano ba ang goal natin, ang vision? Magbigay ng honor, ma-please si Lord. Yung ikaw naman na isang nagtatrabaho, ino-honor mo ba siya? Piniplease mo ba sila sa trabaho mo? Hindi ka ba kumukuha ng mga open-ban? Open-ban sa opisina? Ang daming open-ban. Paper clips? Sabi, nagtatrabaho. Susubtig lang ako ng mga paper clips. Naging tapat ba tayo? Ino-honor ba natin si Lord? Piniplease ba natin siya? Sa ganitong hanap buhay natin? Fair tayo? Patas tayo? No? Hindi tayo nagko-corrupt. Yung nga sana kung ito ang motto ng mga nagko-corrupt natin opisyal, hindi nila gagawin ito no? To bring honor and please the Lord. Ano ba sabi sa 1 Corinthians 10:31? May verse 2 doon. Kaya nga kung kayo kumakain, umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangan ng Diyos. Sipin mo, yung everyday ng buhay mo, kumakain ka ba, umiinom, ginagawa ko natin yan araw-araw. Gawin ninyo yan sa ikararangan ng Diyos. Wow! Kung bang nagkakain ka, talagang Lord, salamat po sa ating pagkain, pag nandiyan na, kaya sarap na. Hindi mo na mapigilan. Kaya nakakain na agad ako ng potato salad. Pero nag-pray muna sa gabi. So, tayo ba'y nagbibigay ng karanahan ng Diyos? Umiinom man tayo, natutulog man tayo, kumakain man tayo, nagtatrabaho man tayo. Ang ganda pong verse ito, ng memory verse o motto verse natin. Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikaharangan ng Diyos. Wow! Meron pala tayo pwedeng gawin
Habang dito tayo nasa todang katawang panlupa. At ito yung mga bagay na ito. May ambag natin sa kabilang buhay kasama ang Panginoon. At matutuwa ang Panginoon. I-judge niya tayo. Tingnan nga natin anong pangalan nito. Rolando Ordillo. Sige, pakilagay. Pakibasa. Tingnan ng CCTV camera ni Rolando Ordillo. Uy, kumakanta. 1 point. Uy, naglalaba. 2 point. 2 point. Pati paglalaba, kumakanta pa. Ganun ba? Kunyari, pinakita yung pangalan natin doon. Ginag style ni Lord. Name? Oh. Okay, pakiplay ang lahat ng mga ginawa niya. Sa tingin niyo po kaya, alam ng Diyos lahat yon? Alam. Eh, nilikha nga lang niya ang mundo, salita lang. Yung pa kaya? Ano kaya ang makikita sa ating buhay pag tayo nasa langit na? Sabi doon, kahit mabubuti o masasama. Ibig sabihin, alam ng Diyos na may masama tayong ginagawa dito. Sa mundo ito, habang tayo nasa katawang lupa. Itong tolda na ito. Alam niya na meron tayong ginagawa ng masama. At lahat naman tayo ay makasalanan. Ang tanong, na-honor ba natin, na-please natin si Lord habang tayo nandito sa mundong ito? Ano kaya ang masasabi ni Lord sa atin pag tayo ay umarap na sa Kanya? Welcome, good, faithful, servant. Hindi naman yung sinabi, welcome ha, ang galing mo. Alam mo, cum laude ka, magna cum laude ka, taas ng pinag-aralan mo. Welcome, ganun ba? Hindi naman ganun eh. Nasasabihin niya, welcome, good and faithful servant. Wow, buti na lang sa langit, walang mga degree, no? Hindi ka i-welcome ni Lord doon. Ang galing mo, ang dami mong D, MD, DVD, PhD. Diba? Ang galing. Ang galing ng ginawa mo sa mundo ito. Aw, ang galing mo. Meron kang sasakyan, Pajero, Toyota, Nissan, lahat ng brand. Welcome. Oh, ang ganda ng bahay mo sa lupa. Welcome ka rito. Pinaganda mo na gusto yung buhay mo ah. Hindi mo masyasabi mo sa mayo. Kaya lang, kung alam ng Diyos, kung nandun lang talaga ang naisin mong gawin, i-please yung mga bagay na meron kang na-enjoy sa lupa, hindi si Lord. Pero malaman ko, sabi ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Yun ang babanggitin sa atin ng Panginoon. Pag nabasa yung pangalan natin doon, okay ito, pasado to. Hindi ito 75, no? O pasang-awa. Ang ganda ng buhay mong ginawa habang nasa lupa ka. At dahil doon, welcome, good and faithful servant. Doon na magkakaroon ng reward para sa atin. Kaya ang goal natin, there is no greater goal and ambition in life than to honor and please the Lord. Ano po yung conclusion dito sa ating mga napag-aral? Our goals and purposes in life motivate us. We become what we envision our life to be. Deciding our life goals now with Christ as our Lord and Master to please His first. Ang una, i-please si Lord. Ang ating goal and purpose sa buhay, i-motivate tayo na lalo pa nating gawin na makapagbibigay ng tayo ng praise kay Lord. Sa ating pagwawakas at tayo nagpaalam na sa mundong ito, ano kaya ang ating masasabi sa buhay na ito? Diba pagka namatay na, hindi mga magsasalita, usually ginagawa kayo, sige po, pwede po kayo magsalita. Yung mga gustong alaala ng inyong mahal sa buhay. Okay, nagsalita doon, sabi. Alala ko to, lagi kami nagbibidyo kayo ito eh. Doon sa pinsang ko. Pagka nagkalagayan na ng bote, talagang start na kami hanggang katapusan. Yun ang kanyang naalala doon sa pinsan ko. Sabi niya, awitan na kami noon. Sabi ko, magaling pala kayo umawit ko yan. Pinakanta ko. Kumanta siya. Yung mga kinakanta nila noon, sila ay nasa lupa pa ng pinsan. So, kumanta siya, member sila ng banda. So, yun ang kanyang alaala doon sa pinsan ko. Buti walang sinabi ng dami utang nitong pinsan ko sa akin. Hindi pa yan nagbabayad eh. Consider daw, pag ikaw na mayapa sa mundo nito, bayad na lahat ng utang mo. Totoo ba yun? Ang magsasuffer nun, yung mga naiwan. Ikaw ang magbabayad. Ikaw ang co-maker. Ano kaya ang sasabihin ng mga mahal natin sa buhay kakilala kapag nandun na tayo sa huling araw ng buhay natin? Nandun na tayo sa nananagakan natin sa isang kahon na yun, tinatawag. Masasabi ba ng mga tao na ganito?
itong tao ito ay isang nagbigay ng buhay niya to please. I-please si Lord. Ayaw niya na hindi mabibigyan ng papuri ang Panginoon. Wow! Sarap siguro marinig yun, no? Ng mga mahal natin sa buhay. Itong tolda na ito, katawang panlupa, magpapaalam, pero may katawang palangit, meron tayong pag-asa doon sa kanyang kaharian. Yun, hindi na yung magkakaroon ng pagbabago. Nais ba natin na ang buhay natin sa mundo ito, kahit marami tayong naririnig ng mga pagsubok at mga iba-ibang ganyan, Lord, malapit ka na yatang dumating ah. Malapit na, Lord. Kasi may digmaan na eh. Paano pag dumating ka, Lord? Ano kaya, saan mo kaya ako makikita pag dumating na ikaw? At definite ang kanyang pagdating ay darating siya sa isang panahon na hindi natin alam. Ni ang Panginoong Yesus, hindi niya alam kung kailan ang muling judgment na ng Panginoon. Kaming ang Ama lamang. Pag sinabi ng ating Ama sa Langit, this is it, this is the day, wala na. Tapos na ang mundong ito. Lahat ng ating pinaghirapan, lahat natin na in-invest, sunod lahat. Kasi ang susunod kong paghuhukom ay hindi baha, kundi apoy. Susunugin ang lahat ng meron dito sa lupa at ang kanyang mga anak dadalhin sa kanyang kaharian. Wow! Hindi mapapahamak. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Maraming mga balita kung ano-ano, pero ang Diyos ang tunay na mabuting balita. Sige po, tayo manalangin. Dakila namin Diyos. Habang kami nakatira pa sa todang panlupa na ito, ang aming katawan, gamitin mo ang katawan namin, Lord, para sa ikapagpupuri ng iyong pangalan, makapagbigay kami ng galang, respeto sa iyo, at mag-please ka namin, Panginoon. Sayang lang ang buhay kung magagamit sa hindi maganda at hindi maayos na kaparaan ng gusto mong gawin sa amin. At habang kami nakatingin sa todang panlangit, ito yung aming tahanan yan sa iyong kaharian, at makakapiling ka na kasama ng mga kapatid namin na nakunan sa amin, Lord. Salamat po. Ito ang isang magandang mangyayari sa buhay ng iyong mga anak. At papatunayan mo, Panginoon, na ang iyong pangako ay hindi magbabago. Na iyong pangako ay tutuparin mo sa iyong mga anak. Tagpuin mo ang aming buhay na pagbigay ng papuri sa iyong Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.